Yan, mega mega love shout out to sa ating lahat. Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Ayan, dito sa amin is good morning. Kaya, mag-ano tayo guys, magbre-breakfast po tayo. Ito yung breakfast natin guys, tea, at saka yung bread na may, ano, ayan, may palaman siya. Yan, breakfast po tayo. Ito yung breakfast natin, guys. Naman tayo kumakain ng rice every morning. Yung kinakain ko lang ng ano, guys, is bread, saka coffee minsan tea. Yan ang kinakain ko kapag breakfast. Kaya samahan niyo ako, guys. Mag-breakfast po tayo. Kumusta po tayo ng lahat? Ang buhay natin. Ayan. Saan sulok po kayo ng mundo. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much, guys. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget to click the notification bell para updated po sa lahat ng mga videos na pupost ko. Ayan. Kumusta ang buhay natin? Kumusta ang buhay OFW? Nakasanayan ko na kasi na hindi kumakain ng rice every morning. Alam nyo naman, pag dito tayo sa abroad, kahit na lang ang pinakain natin. Nadadamay na lang sa mga amo na hindi sila kumakain. Kain muna tayo bago tayo magtrabaho, guys. Bakit kaya guys? Bakit kaya kapag nagkape tayo ay lalakas tayo, no? Hindi natin maiwasan ang magkape. Minsan yung iba nga, nagkakape sila ilang beses ang araw. Ako minsan, kapag nagde-day up ako kapag kasama ko mga kaibigan ko, ayan, nagkakape din ako pag 2 beses ang araw ako nagkape. Pero minsan hindi ako nagkakape. Magtitin na lang ako. Kasi minsan nararamdaman ko na yung katawan ko na may iba kapag kapag nagkape ako, parang yung heart ko nagpapalpit ba yun? Ayun. Ang dalas ng pitik ng puso ko minsan. Tapos
talagang ninenervyos ako minsan kapag may nabalitaan ako na nanenervyos ako, kaya minsan hindi na ako nagkakape, pero hinahanap-hanap pa rin ng aking katawan yung kape, kaya may kape ako, may tea ako. Pag gusto kong uminom ng kape, yun, magtitimpla ako ng kape, tapos pag tea, yan. Mas maganda kasi kapag guys, yung natin sa katawan. Ayan, magchikahan tayo pag lumabas na yung mga amo ko. Ayan, magkakape na rin ako. Habang inaantay ko yung yung nilalabhan ko na isampay. Kasi kapag nagkakape na ako, na ako ng damit, sinasalang ko na sa washing machine para pagtapos na, hindi okay na tayo habang nagkakape po tayo or nag-tea sabihin sa umaga. Ayan. Kaya need natin ang mag-almusal. Kumusta naman ang buhay natin dyan, yung kagaya kong FW, kumusta naman sa inyo yung kalagayan ng ng buhay natin sa abroad. Hindi ba kayo yung namaltrato? Kumakain ba kayo ng tamang oras? Pero yung tamang oras na pagkain natin, guys, hindi natin maiiwasan kapag dito yung mga amo natin, diba, sa loob ng bahay, yung amo natin, ang ginagawa natin ay totoo to, guys. Ang ginagawa natin muna ay tapusin ng ating trabaho bago tayo kakain kapag nandito yung mga amo. Wala silang trabaho. Ganoon ako kasi minsan nga pag dito sila, pusin ko muna yung mga trabaho ko bago ako ang kain or magluluto. Pero pag wala sila dito, guys, ako lang naman ang magluluto po ako ng gusto kong kainin, especially sa lunch. Ako lang kasi nag-iisa dito sa bahay, kaya naluluto ko ang gusto kong kainin na Filipino food. Kung masasanay ka talaga ng tea, gusto mo na siyang inumin, guys, kapag morning, kapag nasasanay. Noon kasi hindi ko gusto yung tea na pang breakfast, hindi talaga ako umiinom ng tea. Pero siguro pag para ma-diet din tayo minsan. Laki kasi ng katawan na natin, kaya mag-diet muna tayo. Minsan hindi ako kumakain ng rice kapag pero pag lunch na, pag lunch kumakain talaga ako ng mas maraming rice pag lunch, kasi nag-isa naman kasi ako dito. Pero pag gabi
Ayan, hindi na ako kumain ng rice. Mag-soup na muna ako. Tapos kakain ako ng ng mga veggie, mga ulam-ulam din. Ayan, inaano ko lang para may laman yung tiyan natin pag matulog po tayo. Yun ang ginagawa ko kapag siya guys. Minsan kasi hinahanap natin yung rice. Tayong mga Pilipino, hinahanap natin yung rice na kainin, di ba? Hindi natin maiwasan na hindi kumain ng rice. Kasi yun ang nagpapaano sa atin, nagpapalakas sa atin. Kaya kain tayo ng rice. Especially yung mga sa ibang bansa, yung mga madam, yung mga amo na hindi nagbibigay ng pagkain, ayun, parang nagugutom sila na bagay ng ko dito guys. May kasama ako, may akong kapitbahay dito sa matanda din, 60 years old na. Siya, hindi naman yung amo niya, okay naman yung amo, pero yung pagkain, hindi masyadong maganda ang nila sa pagkain niya, kasi minsan puro noodles daw ang kinakain, tapos hindi sila kumakain ng rice. Kung soup lang daw ang iniinom nila. Kaya minsan nagme-message sa akin siya na Deng, sabi niya, Deng, may may pagkain ka dyan? Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, kasi sa akin kasi madami kasing mga paggabi kasi may talagang matitira na pagkain sa amin. Minsan kasi ayaw ko din kainin na. Kaya minsan maraming leftover sa ref. Kaya sinasabi ko na napunta ka dito ate, kukunin mo tong pagkain mo. Sabi ko sa kanya. Ayun. Tapos lahat ng ng kape niya, minsan nawawala yung kape kasi siya lang ang bumibili ng kape niya. Sabi niya sa akin, pahingi ng kape. Ayun, binibigyan ko talaga siya guys. Kasi yung yung pagkain ko dito free naman, tapos yung kape ko free din. Sila yung bumibili. Pero ako yung bumibili kapag nagmamarket ako guys, kasama na yun doon sa listahan. Ayun, yun ang ko guys. Kaya kapag minsan nga tinatapon ko yung pagkain talaga kasi hindi ko na kaya nakakainin kasi marami siya guys. Lalong lalo na kung karne, ay Diyos ko, na mauumay ka talaga ng karne dito guys kapag kaya minsan na lang ako, bumibili ako ng mga gulay na guys, niluluto ko kasi Ilocano ako, nag-iinabraw ako or dinengdeng sa amin. Yun ang mas gusto kong ulamin pag siya guys, pag wala akong kasama. Mas pa yung pagkain na yun kaysa yung Diyos ko Lord, karne talaga. Kung sa Pilipinas ang mahal-mahal ng karne guys, pero dito mura din ang karne dito sa amin. Kaya hindi naman maiiwasan bibili ako ng karne kasi ako